Hello everyone. Yan, kahit na meron tayo ngayong dinaranas na pagsubok, ah, kailangan meron tayong gawin. Ah, kahit papaano siyempre, maging okey tayo lahat kahit nasa sa anong trial na dinaranas natin ngayon. Siyempre ano, may ginawa akong isang video na alam ko na makakatulong ito ng malaki sa inyo. Ah Itong aking video na ginawa ay makatulong ng malaki, na mamulat yung mga isipan natin na sa panahon ngayon, ah, kailangan natin mag-isip, magdesisyon kung ano ba yung mga, gagawin natin. Ayan, sa screen na nakikita niyo, ah, global, IMG Global Financial Literacy Campaign, 'yan. 'Yan, yung nakikita niyo sa aking t-shirt. Siguro na nagtataka kayo na nasa ano ako ng dagat, 'di ba? Ang ganda ng view ko. Kahit na mayroong corona, ah, gawin natin yung business. Ah, IMG, 10 million financially educated families by 2025. Ito yung mission niya. Ah, Building your future. Yan, building your future. Merong mga katanungan dito, siguro naman mare-relate kayo. Ako din nakaka-relate ako dito sa ganitong tanong. Matagal ka na bang nagtatrabaho ngunit wala pang ipon? Naghahanap ka ba ng magtuturo sa'yo kung paano ang mag-save at mag-invest? Pangarap mo ba na maging isang entrepreneur o investor? Kasalukuyan ka bang lugmok o gustong makawala sa utang? O gusto mong pataasin ang iyong financial knowledge? Kung yes ang sagot mo sa kahit alin sa mga katanungan na ito ang tamang video na para sa'yo. Siyempre, huwag niyong kalimutan ng mag-subscribe at i-click yung bell para sa mga susunod na video natin, makakasunod kayo kung ano yung aking mga gagawin. Ayan. Ako nga pala si Michael B. Maneklang, isa ako sa financial educator ng IMG, isa rin akong entrepreneur at investor. Why did I join and become a part of IMG? Siyempre, ako, kami ng asawa ko, kaya kami nag-join. Siyempre, para naman pagdating ng aming retirement age, hindi kami mahirapan. Siyempre, hindi naman tayo tumatanda, papunta tayo sa hindi naman tayo bumabata, ibig sabihin, papunta tayo sa pagtanda. Ayan. So, dapat maisip din nating mga Pilipino o mga kapwa natin na nasa ibang bansa na dapat kahit papaano meron tayong ginagawa na ngayong execution para sa future natin. So, ayan. Ang mission ng IMG is to help create wealth for families. No family left behind. Siyempre, our belief, many people today are financially struggling due to lack of financial information. So, kaya nandiyan si IMG is para maturuan, magturo, mamulat yung mga kapwa natin, Pilipino, mga nasa ibang bansa na o ibang lahi. Siyempre, ano yan
maituro sa kanila yung tamang pag-handle ng financial. Wala naman ditong pinipili. Siyempre, bago tayo magsimula sa prayer ni Brother Bu Sanchez, True Millionaires Prayer. Today, sabayan niyo ako, today I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place in my life in your hands. In Jesus' name, Amen. Ayan. So, sa mga nanonood ng aking video, siyempre, alam ko marami kayong expectation. Una, sa mga presentation na i-discuss ko o i-share ko sa inyo, ay saving money. Invest correctly, increase cash flow, financial freedom, debt-free, and truly rich. Ito ang bestseller book ng IMG o International Marketing Group, The Secret to Saving and Building Your Future. Become your own financial educator. Sa likod niyan, maibabasa nyo, financial education is not just for the wealthy. It's for everyone. Ayan. So, sa mga nanonood, sana maka-avail kayo ng libro na to na siguradong makakatulong sa inyo. Siyempre, knowledge is power, but applied knowledge is more powerful. Siyempre, kung makakabili nga kayo ng libro na to, pero kung hindi nyo naman babasahin o aaralin, hindi rin siya magiging effective. Ayan. Yan. Sa book na ito, sabi nga ni Brother Bo, friend, this book is your ticket to upgrading your financial life. Read it, devour it, and share it. In with people who need a financial revolution in their life. Ayan. Gaya ng sinabi ni Brother Bu Sanchez, pagka nabasa natin, siyempre, namnamin natin kung ano ba yung mga mensahe niya. I-share din natin. Yan ang huwag natin kakalimutan. Yan, yung ginagawa ko ngayon, gumawa ko ng video para ma-share ko sa inyo kung ano ba yung nalalaman ko dito sa IMG. I-share ko din sa inyo, sabi nga ni Xuan Nguyen, Executive Vice Chairman ng WSB at WFG USA. WSB is World Service Builder. Ayan. Sa book niya, his book is helpful for people who want to move from financial insecurity. It is the first step toward a better financial future and possibly becoming a financial independent. Siyempre, kailangan niya natin matuto para sa mga kaperahan natin na pinangahawakan natin. Itong book na to, marami kayong matututunan. Kaya, pagka nagkaroon kayo, i-apply nyo, execute. Diba? Ano lang naman eh. IMG, or International Marketing Group. Who we are. Maraming tatanong, sino nga ba si IMG? We are the one of the biggest and fastest growing financial service company in the Philippines. We assist people who want to help themselves achieve financial security through financial education and building a proper financial foundation. We have established partnership with the biggest companies in the financial industry. Sabi nga ni IMG, wala siyang pinipili. Mayaman ka, mahirap ka, may kaya ka, ano man ang katayuan mo, may pinag-aralan ka o wala kang pinag-aralan. Naniniwala si IMG na matututo at matututo yung mga Pilipino or mga
ibang lahi na gagawin yung IMG. Yan. The secret to saving and building your future, taking control your money. Ayan, umpisahan na natin. Why we teach financial literacy? When it comes to securing and saving the future, sabi nga sa book na ito, many good people fail. Many hardworking people fail. Many smart people fail. Many young people fail. Many old people fail. Many teachers fail. Many engineers and doctors fail. And so, napapansin nyo, gaya nga ng sinasabi kanina, kahit na anong estado ng buhay natin, successful man tayo o nasa middle tayo na kalagayan o katayuan, hindi natin masasabi na successful tayo pagdating sa financial. Sabi nga, many end up retiring without enough savings. Marami daw sa atin ang nare-retire ng nawawala yung savings, which is nakikita nyo naman, di ba? Sa panahon natin ngayon, talagang marami sa atin yung nagre-retire na wala na nagiging savings. These people don't set out to fail. They do because they fail to plan and manage their personal finances. Ayan, tayo mga Pilipino, magaling tayo magplano. Lalo na sa mga birthday, outing, yan, sa mga gimmick. Pero hindi natin nakikita yung mga nasa paligid natin, di ba? Yung sarili natin. Minsan ba naisip natin o dumating sa isip natin na napagplanuhan natin yung future natin. Ganun eh. Minsan nawawala tayo dahil dun sa tama naman, enjoy natin yung sarili natin, pero mas maganda kung tiis mo ng konti, pagdating naman sa dulo, tayo naman maikinabang. Kulang sa pag-aaral. Wrong money mindset. Mga maling akala. Many people believe that financial education is only for the wealthy. Many think that only solution to financial challenges is to borrow money. Some even rely on luck. Many people belong to a community of spenders who do not believe in preparing their future. Sabi nga nila, itong IMG, itong libro na to, or mga investment, is para lang daw sa mga mayayaman. Pero hindi ba nila naisip na kahit na anong estado ng buhay natin, pwede rin naman tayo maging successful. Diba? Wala namang kumokontrol sa atin. Minsan, umaasa tayo dun sa mga government na naniloloan. Siyempre, pag na-approve tayo, akala natin, naladagdagan natin, ako, nakaka-relate ako dyan. Siyempre, nag-work ako sa isang private company. Kung pag nangangailangan ako ng pera, siyempre, sino bang malalapitan ko? Pwede akong mangutang, loan, SS, at EB, co-op. So, maraming gagawin. Karamihan din daw sa ating mga Pilipino is naka-base tayo sa loto. Kunwari, tumataya tayo ng loto. Kaya, bigla tayong hulugan ng bulalakaw ng mga pera. Di ba? Ganun eh. Minsan, doon tayo naka-base eh. Doon lang tayo umaasa. Minsan, pag napapasama tayo sa mga kasama natin, sabihin na natin, tingnan mo, subukan nyo. Sumama ka sa isang chismosa o kaya chismoso ng mga 5 araw. After mo ng 5 araw, magiging kapartikan na rin nila, di ba? So, ayan. Siyempre, pipiliin natin kung sino yung mga sasamahan natin para hindi tayo naliligaw ng landas. Yan.
mga maling akala. Yan, ang init, 'di ba? Siyempre nandito tayo sa ano, eh, nasa dagat ba naman tayo, nasa beach tayo, ngayon, medyo mainit, pero kailangan nating magsakripisyo kasi para makapagturo tayo. And reality number 3, low saving and high debt. Many people use their credit card and emergency fund. Ako, ayan. Ako, nakaka-relay ako dito. Siyempre, kaya ako din ginagawa MG para ano din ako, maka-exit din ako sa mga credit cards na yan. Most people don't know how to manage their debt. And their debt manage them. Marami sa atin, akala natin, ano eh, pagka mayroon tayong hawak na pera, yan, sige, larga, larga, bili dito, bili diyan, kahit di naman kailangan. Hanggang sa hindi na natin namamalayan, dami na pala nating utang. Your salary move from hand to mouth to hand to hand. Ibig sabihin, touch me na. Ito yung sinasabi na kapag nagsangla ka ng ATM, di ba? Kung nagsangla ka ng ATM, hindi mo na makukuha yan. Eh. Ang mag-withdraw ng pera mo, sino yung may-ari ng ano eh, nag-handle ng ATM mo. Ganun. Touch me na. Car loan, housing loan, salary loan, credit card, and accumulated rather than investment. Minsan nakaano tayo sa mga akala natin yung bahay is investment, di ba? Sasakyan, akala natin investment. Marami tayong mga maling akala na minsan diyan tayo natitisod eh. Hanggang sa nangyayari, nababaon tayo sa utang, hirap tayo mag-retire. So, kailangan natin, pagdating na 60 years old, magtrabaho pa rin tayo, di ba? Hindi naman natin kailangan umasa sa mga anak natin. Eh, paano kung nag-asawa na rin sila, di ba? So, kaya yung mga minsan, yung mga 60 years old, nagtatrabaho pa din. Binibigyan pa rin sila ng opportunity kasi saan sila kukuha ng panggastos sila sa araw-araw, di ba? Wala. Wala silang mapagkukunan. Ganyan lang naman ang takbo natin. Yan. Saving wrong way. Yan. Many overseas Filipino workers, OFWs, work hard for 20 to 30 years and still end up retiring poor. So, ayan, yung mga OFW natin, tatrabaho sila ng 20 to 30 years. Siyempre, pag uwi nila ng Pilipinas, ganun pa rin, di ba? Eh, swerte-swerte lang naman yan eh. Yan yung mga salita na binibitawan ng mga nangingibang bansa. Siyempre, hindi naman natin din sila masisi kasi yun yung alam nila na makakapagpatawid sa kanila dun sa gusto nilang mangyari. Pangtawid sa kung may pinag-aaral silang mga anak nila, sinusustentuhan, binabayaran, yan. Kailangan nilang gawin, kailangan nilang iwanan yung pamilya nila para makapagtrabaho sa ibang bansa. Minsan mahirap, di ba? Tatrabaho sila, malayo sila sa atin. Minsan dapat yung mga, lalo na yung mga anak na nahihiwanan dito, dapat hindi sila yung nagiging nababaliwala yung pinaghihirapan ng mga magulang nila. So, yan. Are you ready for your retirement? Low savings and high debt. Nakikita niyo itong pie na to. Yan. Sa pie na yan, meron 40%. Ang 40% is dependent on children. Yung 20% abandoned, left in home for the age. And yung 30% forced to continue working. Yung 8% relying on pension. So, dyan sa pie na yan, 2% lang daw ang financially independent. Kayo ba, gusto niyo ba sa 98% na to, mapabilang tayo? Siyempre hindi, di ba? Kahit na mahirap, gawin natin. So, kaya nga nandito sa IMG, para magturo eh. Tinuturuan tayo, i-educate tayo para matuto tayo, mamulat tayo kung ano pa yung mga kailangan nating gawin. Sabi nga sa book ni Robert Kiyosaki, if you want to be rich, you need to be financially literate. Siyempre,
Pagka gusto nating maging successful, siyempre kailangan natin matuto sa lahat, ayan. So, nakita niyo naman yung message niya, talagang tumutuhog siya kay IMG. So, ayan si IMG, yun yung pinaka best na gagawin niya. Ayan. Sa chapter 1 natin, knowing the financial basic. Financially independence is not only a dream. It is a priority that every person should aim for. Take control of your future by leading how to make money, save money, grow money, protect money. Siyempre, wala namang gagawa sa inyo yan, di ba? Kundi ikaw lang, ikaw sa sarili mo. Ikaw ba, yung make money, save money, grow money, protect money, gagawin yan ng kaibigan mo o kamag-anak mo para sa'yo? Siyempre wala akong kahit kayo wala kayong makikitang gano'n. Talagang, kayo mismo ang mag-e-execute. Ayan, knowing the financial basic concept, building blocks of strong financial foundation. Sabi nga, dapat matibay ang pundasyon. Para maging matibay yung pundasyon natin, kailangan natin ng healthcare o long-term, short-term, income protection or life insurance, eliminate debt, emergency funds, investments, and sabi nga nila kapag gumagawa ka ng bahay, hindi ka pwedeng magsimula sa bubong. Magsisimula ka sa bubong, darating yung panahon, pagka nagkaroon man ng bagyo, guguho din yan. Ayan. Para pagdating ng panahon, hindi yung mga inipon mo, wala din kasi mali yung naging flow ng pag-i-invest natin, yung tamang pag-iipon. And katulad niyan, di ba? Kapag inuna natin ang investment, wala tayong emergency fund, marami tayong utang, kaunti lang hindi tayo protected, tapos wala pa tayong health card. So, kumpara mo dito sa kabila, kung meron kang healthcare, meron kang income protection, wala kang utang, meron kang emergency fund, tsaka meron kang investment. And ngayon, sa sitwasyon natin ngayon, ikaw, lalo na sa'yo, ako, masasabi ko, kahit pa paano nakakapagsimula na ako, kaming mag-asawa. Kasi sa healthcare, meron na kaming sinisimulan. Sa investment, meron na rin kaming sinisimulan. What is your situation right now? People fail financially. Do they build a weak foundation? Build a strong financial foundation. How? Yan. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, marami sa atin ang alam nila pag investment, maganda. Tama nga naman. Kaso, meron silang hindi nakikita na darating yung araw, pwede rin bumagsak yung invest natin kasi wala tayong solid na pundasyon. So, ayan. So, dito, palaging pinapakita at pinapaintindi na kailangan meron tayong healthcare sa paggawa ng magandang haligi ng bahay. Yan. Income protection o life insurance. Eliminate debt or debt management. Emergency funds o savings bonds. Investment, equities, yan. Diyan na natin nilalagay yung mga perang ini-invest natin. So, sa ganitong pag-i-invest, ito yung tama. Yeah? Kesa dun sa yung kanina. Pinakita ko sa inyo yung baliktad. Yan. Kesa dito, kung dito tayo mag-i-invest, medyo madali tayong babagsak. Yan. Sabi nga ni Rex Mendoza, yung ating guro sa investment, you don't have the right to invest unless you are properly protected. Yan. Babalikan natin yung presentation kanina. Kung uunahin natin ang pag-i-invest,
mangyayari sa'tin, puwedeng dumating yung panahon na nangangailangan din tayo. Siyempre paano nga naman kung nagkasakit tayo, siyempre ang una mong ipu-pull out yung ininvest mo. Naubos na ininvest mo at wala ka namang emergency fund or kunyari meron kang emergency fund, hindi naman sapat, nagamit mo din. Darating susunod niyan, mangungutang na tayo. Siyempre kailangan natin, di ba? Tapos kung wala tayong income protection, wala na, mas lalo na tayong babagsak hanggang sa dumarating sa punto na baon na tayo sa utang. Yan. Yan. Protection muna bago invest. Concept number 2, understanding how money works. Yan. What we need growing money. Ito yung tamang formula. Plus money, plus time, plus minus rate of return, inflation minus tax equals wealth. And you can grow wealth if you increase the plus and reduce the minus. The plus must be higher than the minus to build wealth. Siyempre, pagka ang nangyari, ang inuna natin is mag-ipon tayo na mag-ipon. Siyempre, kasama sa buhay natin yung inflation, di ba? Nagkakaroon ng pagbabago yan, lalo sa mga presyo ng bilihin. Siyempre, pagka ang pera natin, inipon lang natin yan sa ilalim ng unan or kaya sa cabinet lang. Sa tingin nyo ba magkakaroon yan ng interest? Oo, magkakaroon ng interest yan. Mapagkakainteresan yan ng kung sino na pwedeng kupitan yan. So hanggang sa darating sa punto, mahuubos din yan, di ba? And concept number 3, money talk strategies of the wealthy. Sabi nga sa picture na to, poor mindset, spend money and save what is left. Consider healthcare and insurance as expense. Dito minsan medyo ano tayo dito yung parang nagiging wala tayo kasi wala tayong naiintindihan. Pasalamat nga kasi nandito si IMB para magturo, di ba? Sabi niya, ang ginagawa daw natin mga Pilipino, gastos muna, kung mayroong maititira at sosobra, yun yung magiging maikatabi natin na pwede natin sanang mai-invest. Minsan, yung healthcare, tinitingnan natin, healthcare insurance, tinitingnan natin na gastos. Pero hindi natin nalalaman na darating yung time, kailangan din natin to. And work hard for money. And kahit na 60 years old tayo, kailangan pa rin natin kumita kasi kailangan nating may pantustos sa sarili natin pagdating natin ng retirement age. And sa rich mindset, ito yung mindset nila. Save money and spend what is left. Yan yung practice nila na ginagawa. Consider healthcare insurance as investment. Yan yung pagkakaiba ng PM at saka RM. So, kaya nandiyan din si IMG para maimulat tayo dito sa magkaibang mindset. Siyempre, doon tayo tuturuan doon sa tamang mindset. Alam naman natin na maraming mga pilosopo, mga Pilipino na bahala na si Batman. Oo, tama yun, bahala naman si Batman. Siyempre, pagdating mo naman dun sa panahon na nangangailangan ka, buti kung may Batman na tutulong sa'yo, paano kung wala? Diba? Let's money work for them. Yan yung ginagawa nila. Dito sa kabila, sa poor mindset, kailangan natin magtrabaho para kumita ng pera. Sila, nahayaan nila yung pera na magtrabaho para sa kanila. Siyempre, marami na kayong tatanong, naiisip, di ba? Paano yun? Tuloy lang natin. The difference between the wealthy and the most people is the way they think in planning their future. Tama naman, di ba? Sa realization ng buhay, tamang ganun naman talaga yung nagiging
sitwasyon natin. Sa poor mindset, ganito yung sitwasyon natin. Sa rich mindset, ito yung mindset nila. So, kayo ba naniniwala na sa poor mindset, hindi pwedeng ma-transform dun sa rich mindset? Siyempre, di ba, ano naman yan, mind setting lang naman eh. Parang nag-a-adjust ka naman ng volume ng radyo, di ba? Kung gusto mong malakas, ilakasan mo. Kung gusto mong mahina, ihinaan mo. Yun nga lang, kung ano yung isa-set mo, yun lang yung mararating mo. Yan. Ikaw, saan ka? PM o RM? Siyempre, ikaw makakasagot niyan. Sa concept number 4, yung X-curve concept. Yan. Merong dalawang line. Isang red at saka isang blue line. Yung blue line, paangat yan. Itong isa, pababa. So, mapapansin nyo dyan, yung blue line is money line. Yung red line is responsibility line. Yan. Habang bata ka, dapat meron ka nang naiipon na pera para pagdating mo sa retirement age mo, meron ka nang hawak. Dun sa responsibility line, habang tumataas yung responsibility mo, syempre, mauubos yan. Pagdating mo ng retirement age mo, wala ka nang magiging hawak. Sabi, ang init sa dagat, no? Pero, kailangan nating gawin eh. Okay lang yan, mahangin naman. And, responsibility line. Siyempre, pagdating natin ng pagtanda natin, wala tayong hawak na pera. Kasi siyempre, naubos na natin. Dapat, habang bata tayo, meron tayong big savings, di ba? Para pagtanda natin, napaaralan natin lahat, wala tayong responsibility, dapat meron tayong na itatabing pera para sa sarili natin. Kasi sa big responsibility, siyempre nangangailangan ka din ng pagkain, shelter, clothing, education, yan, lalo na sa mga nagpapaaral, di ba? Health, debt, loan, babayaran ng utang, kaltas, ganyan, sa mga private company o kaya mga nagtatrabaho sa pabrika, siyempre pare-parehas na naman ang ano natin ang tinatakbo natin. Yan. Ito yung tinatawag na active income. You work hard for the money. Yan. Sa kabilang line naman, yun yung sabing passive income. Money works for you. Ikaw ba, sa dalawa dito, anong gusto mo? Active o passive? Ako, syempre, ang gusto ko yung sa passive. Kaya ako ginagawa si IMG. Siyempre, para pagdating ng pagtanda natin, parehas din naman ng pangangailangan na meron sila. Nangangailangan sila ng food, meron din silang shelter, clothing, education, health, debt-free. Yung sa kabila, debt, tsaka loan. Dito syempre, kapag ginawa mo yung IMD, sigurado may mapupuntahan kung ano yung gusto mong mangyari. Lalo na sa healthcare. Ayan. Nakikita niyo yan, mga line na yan. Kung young ka, siyempre wala ka pang ipon, pero matanda ka, kailangan meron kang hawak na 2 million, di ba? Para panggastos mo pagdating mo ng hanggang sa retirement age mo. Kaso habang tumatanda ka, bumababa yung hawak mo. Dapat habang tumatanda ka rin, dapat nagkakaroon ka ng ipon. So makikita niyo yung dalawang figure na yan, 800, 1.2, bumababa yung ipon niya. Yung 1.4, dapat meron ka 600. Yung 1.7, nangyari, bumabagsak lalo, di ba? Kung yung nangyayari sa kanya, dapat habang bata ka, dapat meron kang 2 million. Mas baliktad. Pagdating ng pagtanda mo, zero na, wala ka ng hawak. Yung sinasabi natin. Ayan. Sa buhay daw natin, merong dalawang klaseng if. If you die too soon. Tsaka, if you live too long. So, siyempre, hindi pa rin naman tayo nakakawala, di ba? Meron pa rin tayong dalawang if. Kapag namatay tayo, sinong nagpo-protect ng family natin o kaya mahihiwan natin? Lalo na sa mga wala pang asawa o kaya sa mga asawa na,
dapat mag-isip-isip din kayo, hindi naman habang tumatanda kayo, malakas kayo. Siyempre pare-parehas tayo. Pauwi tayo dun sa pagtanda, hindi tayo pauwi sa kabata. So, ito kung bakit ko nagustuhan si IMG siyempre package na yan, eh. Ano pa ba yung hihingin mo? Maghahanap ka pa ba ng ibang magagandang package, nasa kanya na lahat. So, bukas niyo na yung isip niyo para hindi kayo maligaw. Ayan, 'pag namatay tayo, sino magpo-protect? Instant money, insurance o income replacement. Siyempre kapagka namatay tayo ng maaga, siyempre yung mga pamilya natin kawawa din sila. Paano 'pag marami tayong naiwanan na babayarin? Sino magsasakripisyo niyan, 'di ba sila din? Kapagka nabuhay naman tayo ng matagal, sabi niya, "Protect yourself." Investment, long-term healthcare living on interest, 'yan. Siyempre habang habang tumatakbo yung edad natin ngayon, dapat napag-isip-isip natin. Tingnan niyo nga yung mga nangyayari ngayon, 'di ba? Siyempre 'yan yung mga unexpected na na situation, na hindi naman natin hawak. Grabe ang init talaga 'no? Pero okey lang 'yan kasi mahangin naman, eh. Live too long, 'yan. Siyempre habang buhay pa tayo ngayon o malalakas pa tayo, kailangan natin mag-invest ng tama. Ang karamihan sa'tin umaasa sa government program. Wala namang umasa sa government program, pero siyempre isipin din natin yung pagdating natin sa future. Siyempre pasa-pasa yan, kung ano yung meron sa'tin ngayon, yan din yung maililipat natin sa mga anak natin. Kung hindi natin sila matuturuan ng tamang pag-iinvest, so uulitin lang din nila kung ano yung meron tayo. Hindi naman masama na lumapit ka sa DSIS, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, 'yan, yung mga government program na nalalalapitan din natin. Pero siyempre hindi naman natin sila malalapitan ng kapag meron tayong pangangailangan, talagang nandiyan lagi sila. Siyempre kung ano na yung kaya nila, 'di yun lang ang maisu-support nila sa'tin. Siyempre ako nakaka-relate din ako diyan. Matagal na-ano ko din 'yan, na-experience ko din. Subukan kong pumila sa isang government na humingi ng tulong, PCSO, ganyan. So, kaya ginagawa namin sa IMG. Kaya ngayon ang ginagawa ko kahit na nakikita niyo naman ang init, 'di ba? Eto, nag-aano tayo, nag-e-educate tayo kung sino yung mga gustong matuto. Tsaka imulat natin yung mata natin, huwag nating mata, isip, puso, huwag nating isipin na ganyan, ganyan. Pagka ganyan, ganyan, wala naman tayong makukuha diyan, malamang pagdating niyo sa retirement age niyo, gano'n pa rin yung sasabihin niyo, ganyan, ganyan, 'di ba? So, dapat execute, ayan. Meron daw dalawang klase ng natin, what if we die too soon? Yan solusyon ng life insurance, yan nabanggit niyo kanina, what if you live too long, who will take care of you? Solution niyan, investment, long-term healthcare. We must make sure we have three major financial needs: life insurance, investment, and long-term healthcare, plus emergency funds. Ayan, paliwanag ko 'to. Ah, Siyempre kaya nandito rin si IMG, para imulat tayo dun sa tama. Di ibig sabihin na kunyari ako may kaibigan ako, lumapit sa'kin, "Oh, oh mare ganito, pare, yung magandang insurance, ito maganda 'to sa'yo, maganda 'to sa'yo." Lahat naman ng maganda, maganda naman, eh. Ikaw ba nakita mo ba na kapagka yung ibig ko sabihin yung mga nasa ilalim niyan, yung mga nakatago niyan na na mga protocol, nakita mo ba? Siyempre hindi naman, 'di ba? Paano kapag dumating na panahon na nangailangan ka na, wala na, hindi mo na siya mahahabol kasi lahat naman 'yan in-agree mo, dapat huwag kayong basta-basta pipirma din. Siyempre kaya ko din 'to nasa-share sa inyo, naging gano'n din naman kami. Hangga't maaari hindi na 'yan maisalin o
maloko ka, madaya pa yung mga tao na, "Oo nga 'no, makakatulong 'to," pero sa bandang dulo hindi naman pala nakakatulong. So, ang kailangan pala natin is yung merong life insurance, merong investment, tsaka long-term healthcare. Ako, proven ko 'yan na talagang dahil ginagawa na namin yung IMG, masasabi ko na, the best. Siyempre, kayo rin ang magpatunay sa sarili niyo, 'di ba? Hindi naman puro lahat ng sasabihin ko dito o napapakinggan niyo is tutugma sa inyo. Siyempre, kung hindi niyo yun i-actual, hindi niyo malalaman kung ano yung tama. The solid financial foundation, yan, healthcare. Yan, palaging sinasabi dito yan na para mas maging solid tayo, hindi tayo basta-basta babagsak, meron tayong healthcare na long-term and short-term. Meron tayong dapat income protection or life insurance. Eliminate debt o debt management. Dapat, ito target ko 'to. Dapat kahit kayong mag-asawa na dapat, gawin namin yung ING business para ito talagang ma-zero, ganyan. Emergency funds, savings and bonds, investment. Yan yung dapat matibay na pundasyon. Chapter 2, choosing the right healthcare. Sa healthcare, meron daw 3 klase. Merong short-term healthcare, also known as SMO, not guaranteed renewal. Ito yung mga nasa, ako katulad ko ngayon, nag-work ako sa isang private company, meron akong healthcare na short-term. Alam nyo, naisip ko din din nung umatin ako nito, na pag-isip-isip ko na, oo nga no, pagdating ng retirement age ko or pag-exit ko ng company, hindi naman yan ipapamana o ipapadala sa akin eh. Siyempre, napaka-generous naman ng company na yan, napakabait, sobrang bait naman. Siyempre, hindi naman, di ba? Hanggat naki-company ka, ibibigay nila yung para sa'yo. Pero pag tapos maki-company, bibigay din naman nila yung para sa'yo, pero wala ka ng health card, di ba? Ganun lang naman eh. Dapat napag-isip-isip niyo yan. Hindi yung kung dahil may health card kayo ngayon, iniisip nyo na okay pa kayo. Eh, paano pag biglang yung mga company na pinapasukan nyo ngayon, eh, huwag naman sana, di ba? Siyempre, ano yan eh, business mindset yan eh. Kung saan sila makakamura na bayad ng mga tao, dito ba o sa ibang lugar ba, wala tayong magagawa, di ba? So, kailangan natin maghanda. Senior care or work to similar to HMO for 60 years old. Siyempre, itong senior care, parang short term din yan. Siyempre, pag 60 years old ka na, may limit din yan, di ba? Hindi naman pwedeng hanggang sa 100 years, i-cover ko ba yan? Siyempre, hindi na. Meron ka dito monthly, medyo mataas yan. Yan. Long-term healthcare with health saving account, fixed premium guaranteed renewal. Yan. So, dapat pag kukuha kayo ng health card, dapat alam niyo yung policy. Siyempre, hindi yung ito lang yung hanggang dito lang yung nalalaman niyo, di ba? Dapat alamin niyo maigi yung health card niyo ba, merong investment, merong mutual fund, yan. So, dapat maging maingat kayo. In the Philippines, a lot sick people die, not because there is no medicine or treatment, but because they don't have money. Yan. Sa ating dito sa Pilipinas, marami daw namamatay, hindi dahil walang panggamot o walang gamot na pampagaling, di ba? Marami sa atin na namamatay dahil lack of financial. So ako, nakaka-relate din ako dyan. And this is why we need to know what is healthcare. And healthcare company o HMO, short-term healthcare, you pay yearly to lose even if not in use. Siyempre,
sa masuwerte tayo na meron tayong healthcare ngayon, lalo na sa mga nagwo-work, eh, pagka hindi natin nagamit yung healthcare na yan, ang nangyayari diyan siyempre nawawala din yan, 'di ba? Hindi mo naman nagamit, eh. Hindi naman yan mai-encash sa inyo, 'di ba? So, your benefit as an employee, yan, sa age ng 21 to 60 years old, yan yung productive years natin, employment. Yan yung may health card tayo. Pag ano ng long-term health card natin, ng home healthcare natin, uh, you pay 7 years of a lifetime use, and it even grows. 61 and beyond, 61 years old and beyond, di ba? Retirement age. Siyempre, pagdating ng retirement age natin, gaya ng sinasabi ko kanina, dapat ganito pa rin tayo na ang ngiti, hindi yung problema tayo, saan tayo kukuha ng perang panggastos natin, ang bilhin natin ng gustong bilhin natin. Ayan. So, dito palagi kong pinapakita o pinapaintindi na sa mga nanonood na kailangan mapag-isip-isip tayo sa panahon ngayon. Hindi pwedeng bamaliwala natin yan. Huwag natin lagi sasabihin na bahala na si Batman. Pagdating naman sa dulo, iiwanan tayo ni Batman. Tatakbo na yan. Something that you have to get before 60. Yan yung kailangan nating na pag-ipunan. Tignan mo yan, 7 years mo lang babayaran. Eh, kung ang age mo ngayon is 40, pagdating mo ng 47, meron ka ng long-term care plan, di ba? Meron ka pang short term. So, dapat yun yung sinasabi na kailangan maging wise tayo. Huwag natin baliwalain yan. Ayan, choosing the right healthcare. In the Philippines, yun yung in-explain ko kanina. Eh, kayo ba, pag hospital kayo, saan nyo gusto? Yung sa executive na room o yung sa pay ward na meron kayong kasama sa isang kwarto o din sa charity ward. Siyempre, pagdating mo dito sa charity ward, okay naman na i-admit ka ng hospital. Siyempre, wag naman sana na paglabas mo, naka-bluetooth na rin yung kaya naka-share it na rin yung mga sakit nila, di ba? Yun yung mga, siyempre, ayaw natin mangyari. Final test of a good healthcare. Sabi nila, short-term healthcare, use for now. Yung long-term healthcare, use for later. Yan, yung mabayaran mo siya ng 7 years, mas maganda kung meron kang short term ngayon, gamitin mo yung short term mo. Tapos yung long term mo, yun yung nag-i-invest ka na meron kang makikita na siguradong yung pera mong ini-invest o iniipon, tumutubo, di ba? Yan. Siyempre, kailangan lang din natin ng life insurance para pag nawala yung holder, meron tayong maiiwanan sa pamilya natin. And meron din dapat saving and investment yung health card na kinuha natin. Para naman hindi lang yan na naguhulog ka lang pero wala ka nakikitang interest. Diba? Yan, di yan mapag-iinteresan ng kahit sino. Ito yung it must have a 4 cornerstone. Yan yung tama. Yan. Sa healthcare, ulitin natin ulit. Yan. Palagi kong inuulit sa inyo, dapat meron kang long-term and short-term. May protection ka, life insurance, debt management, savings, saka equities. Dapat matibay ang fondasyon. Yan. Sa long-term, yung financial strategy, healthcare to provide you healthcare when you retire and when you stop working. Ito yung paliwanag ko na kanina na kapag nasa company ka pa, mapapakinabangan mo pa yung healthcare. Pero pag wala na, siyempre wala ka ng guarantee na ibibigay pa sa ng company na covered ka pa ng healthcare nila.
Pero dapat meron ka ding income protection o life insurance, para 'pag nawala yung holder, at least meron kang maiiwanan sa family mo. Na meron din silang mapagkukuhanan ng emergency funds at meron ding investment. Kung titignan mo, para siyang kape, di ba? 3-in-1. Meron ka ng healthcare, long-term, income protection, life insurance, emergency fund, tsaka investment. So, sobra-sobra na. Ikaw ba, dun sa mga shinare ko sa'yo na mga slides, hindi ka ba mapapaisip na magising ka para gawin mo yung IMG? Siyempre, ano pa yung hihintayin mo, di ba? Eh, nakikita mo naman yung totoong realidad ng buhay natin. Doon din naman tayo pupunta, di ba? Siyempre, kung mahal yung pamilya mo, gawin mo to. Pero kung hindi mo mahal, eh, gaya ng sinasabi mo kanina, bahala si Batman. Si Batman din ang bahala sa'yo, di ba? Ayan. Ito yung healthcare na long term, yun yung Kaiser. What if I could tell you about the product that provides complete solution to your four major financial needs as to the mentor assigned to you. Siyempre, sa akin mo tanungin, di ba? Tanungin mo sa akin kung ano yung iwan ko sa iyo mamaya doon sa dulo yung number ko para makita mo kung paano mo ako kontakin. Chapter 3, understanding and the purpose of life insurance. In case you can dare to catch them, make sure you live in safe net, di ba? Para naman pagka nawala, meron ka pa rin maiiwanan. You need life insurance. Siyempre, kailangan natin yan to protect, dahil ang mga reason yan, to protect your family if you die too soon, to replace your income, to finance your children's education, to pay state tax as instant money for your family, to pay off debt. And if you love your family, get yourself protected. Balikan natin itong income replay, itong protect your family if you die too soon. Kaya yung sinasabi ko kanina uli, maraming beses yung naririnig sa akin na kailangan natin ng maiiwanan para sa pamilya natin. Replacement para kapag nawala na yung holder, at least meron silang may pantatawid sila dun sa susunod pa nilang paglalakbay, di ba? Financial children, siyempre kapag nag-aaral yung anak mo o yung mga anak mo yung maliliit pa, sa tingin natin ang kailangan na pera nila is 1 million, di ba? Paano kung 3 yan o 5 anak mo, hindi sabihin na kailangan ka ng 1 million, di ba? Paano kung wala tayong ganun? Siyempre, sigurado yan. Isa lang ang mapapaaral mo. Isa lang ang mapapaaral natin. Di ba? Ayan. Ito yung facts of life insurance. There are many types of life insurance. The cost goes up every year because the risk of dying is higher as you get older. Ayan. Ano naman, di ba? Realization. Tingnan niyo yung figure na yan. Kapag bata ka pa, mababa yung pwede mo maging monthly. Pero pag nag-50 ka na, pataas, siyempre tumataas, di ba? Cost is also based on your health. Siyempre, hindi ka naman, pag kumuha ka ng life insurance, 60 years old, pwede ka pa. Depende siguro sa insurance na pwede mo kuhanin. Kaso, saglit mo na lang yung magagamit or hindi mo may enjoy. Di ba? There's no free insurance. Tama naman, di ba? Kaya dapat, sa mga nanonood, dapat action na lang natin. Huwag kayong mag-alisin yung duda. Kasi hindi nyo naman kailangan yung duda eh. Ayan. All insurance are term insurance. Ayan. Example. Term insurance, a type of life insurance which need to be paid for every year at every low premium. Meron daw isang klase, meron daw tayong term insurance, tapos na meron din siyang mutual fund na kapag naglagay tayo ng pera,
dun siya napunta sa investment. Yun yung BUL na sinasabi. Siyempre, meron diyang iba na dapat yung kinukuha nating insurance, hindi ibig sabihin na term insurance yan, meron siyang kasamang investment, diba? Kailangan maging wise din kayo dyan. Siyempre, naisip niyo ba na lahat ng insurance na sinasabi niyo investment, sigurado na yung pera mo na na-invest mo din, hindi nababawasan, di ba? Kailangan check mo rin yun kasi baka mamaya, hindi mo namamalayan na yung nilagay mong pera, boost na pala. Kasi meron pala siyang monitor o mini-maintain na dapat yun na naiiwan dun sa account mo. So, yan, kailangan maging maingat din kayo. Our recommendation, buy term insurance and invest in mutual fund. Mas maganda, bumili ka ng term kasi merong murang term insurance na kaya mo mag-invest. Diba? Saka mo siya idagdag sa mutual funds. Yan. This strategy requires financial literacy and discipline. Yan. Dito sa IMG, tinuturo din yan. Hindi ka pababayaan. Kaya nga sinasabi dito, minumulat yung isip mo na matuto ka at dapat i-execute mo pag natuto ka. Kasi sa eskwelahan, hindi naman tinuturo yan, di ba? Siguro dadaanan lang yan pero hindi na ituturo kung talaga yung pinaka-objective ng insurance, ng ano na yan, ng pinag-aaralan. So, consider your option, know that what's suitable and affordable for you, di ba? Kung sa tingin mo, yung mga inaalok sa'yo, okay na sa'yo, dapat minsan napag-isip-isip ka din, di ba? Na parang, teka lang, yung mga kinukuha ko bang insurance, dito sa mga sinabi na nakita ko, napanood ko sa presentation, tugma din ba dun sa meron ako ngayon? So, yan. Pag-isipan nyo maigi para hindi kayo mapahamak. Term insurance is cheaper. Marami. Sa ako nagsasabi sa inyo, merong term insurance na mas mababa. Ayan. Ipapakita ko sa inyo, yan ang MB Life. Term 18. Nakikita niyo yung mga bracket na yan. May 250,000, may 1 million, 2.5, 5M. Tingnan nyo, sa age ng 5 years old, pwede nang mag-invest. Kung ikaw, meron kang hawak ngayon at maganda naman nagiging takbo ng financial mo, bakit hindi mo paumpisahan, di ba? Kung gusto mo, 250,000, nasa sa'yo yan. Kung gusto mo ng 1M, mas maganda. Di ba? Kung ano yung kaya mo. Tingnan mo yung 5 years old, meron kang 1-2 annual, babayaran mo lang yan ng ganyan. Hindi ka na mahihirapan. Siyempre, para hindi ka din mahirapan, kailangan mong gawin ito, execute. Pagdating mo ng 20 years old, ayan, yun yung age, 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60. So, yun yung mga age na pwede makakapag-invest. Kung 6 years old ka, covered ka ng 1 to 12, di ba? 3, 9. So, hindi ka lugi, di ba? Kasi kung sa ibang insurance ka kukuha, hindi mo naman makikita yan. Sabihin mo nga, sige nga, kumpara mo yun sa mga insurance na kukuha naman mo, makikita ka bang ganyan? Siyempre, wala. Exclusive lang yan kaya MG. Tapos covered ka ba ng 18 years dun sa kinuha mong insurance. So, after nun, pag natapos na yung term, sabihin, meron ka na, safe ka na. Ganun di ba? Ganun siya simple. 30, 40, 60, di ba? How much do you need, di ba? Ito yung simpleng computation ng annual income times 10 is equal to income replacement. Example, 40,000 monthly income mo times mo sa 12 is equal to 480,000. So, dapat meron 4.8 million. So, yan yung income replacement na dapat
na dapat meron ka kapagka kunyari nawalan ka ng trabaho, ganyan. Yan, for more complete insurance need calculation, you can use dime or hide method as your mental advantage. Siyempre, gaya ng sabi ko sa inyo, kapag napanood mo itong video na to, iwanan ko yung contact ko. Okay, mahiya na kontakin ako para pag-usapan natin. Yan. So, napakasimple lang, di ba? So, yan ang sabi ko kanina, ulit, di ba? Pero gagawin natin yung IMG. Yan. 65 pesos per day yung kailangan mong isave para makapag-invest ka at makapag-ipon. Final test of a good insurance. Protection, income replacement, safety. Dapat yung insurance na kukuhanin mo, hindi yan nag-negative para siguradong masabi na safe yung pera mo. Dapat, ano din yan, tax advantage, walang tax. Dapat, kapag nag-invest ka, hindi ka dapat nababawasan magkano i-invest mo. Dapat, ano din yan, nakikita mo na high return din siya. So, ikaw ba, napag-isip mo ba ngayon na yung investment na ginagawa mo, kahit isa dito, tumama lahat, di ba? Ito yung yung apat na tamang pag-i-invest, di ba? Yan. Ito yung sinasabi ng 4 cornerstone. Yan. Para masabi mo na nasa tamang investment ka. Managing debt effectively. Yan. Why should we manage our debt? Debt can turn into a disease. Siyempre, tama nga naman, di ba? Pag sa sobrang dami ng utang natin at sinisingil na tayo, siyempre, darating talaga yan. Hindi mo na maiwasan yan. Lalo na kung credit card yan, di ba? Siyempre, minsan, parang nalilimitahan mo na rin yung sarili mo eh. Siyempre, hindi na naman sa credit card, sa mga pinagkakautangan mo rin. So, ayan, kailangan matapos mo rin sa kanila yan. A few tips, manage your debt. Control your debt or debt will control you. Siyempre, ito yung mga tips na ma-share ko sa inyo. Pay off your credit card debt in full and time. Yan. Ngayon, yung credit card ko ngayon, na meron ako, siyempre, kaya akong ginagawa si IMG para matapos ko siya mabayaran. Bukod dito, kung ano yung may mga utang ako sa mga iba pa, ganun din. Don't get into more debt. Live below your means. Siyempre, dapat huwag na natin dagdagan. Dapat huwag na tayo mangutang ng mangutang kung wala naman tayong pambayad tsaka hindi naman natin kailangan. Use cash or debit card. Yan. Dapat gamitin natin yung credit card, yung cash na lang. Kung ano yung hawak natin pera o sapat lang, dapat yun lang. Spend on necessities, not luxuries. Siyempre, sa panahon ngayon, di ba, na-test natin yung sarili natin, parang yan kaya naman pala natin magtipid, di ba? So, bakit hindi natin umpisahan, join tayo sa IMG na marami din tayong matututunan. Na-apply na natin, nasubukan na natin yan sa panahon ngayon, nagawa na natin, di ba? Make a list of your debt and pay them off one at a time. So, ayan, nawala. Hindi ko alam bakit nawala. Siguro ang hangin eh. Kasi, kita niyo naman sa likod ko, di ba, ang hangin. Di ba nakapansin? Baka nahipan yung signal ko eh. Ayan. And, control your debt, increase your cash flow. Sabihin natin ha. Ayan. Control your debt, increase your cash flow. Dapat itaas natin yung, yung, wait lang kasi mamaya. Ayan. Ang init, di ba? Hindi nyo ba napapansin? Tirik na tirik yung araw. Pero, go lang tayo. Go. Change your money mindset. Debt is not a solution, but an obstruction. Yan. Minsan may mga maling akala tayo na, natin,
Kapag nangutang tayo ng mangutang, makaka-survive tayo, 'di ba? Pero siyempre yun yung hindi natin nakikita, eh. Baka minsan nawawala din tayo. Kasi ako dumanas din ako niyan, eh. Alam ko din na kapagka nangailangan ka, ang malalapitan mo talaga si you, 'di ba? Si utang, gano'n. 'Yan. Building an emergency fund. Dapat daw meron tayong emergency fund na naitatabi. Para daw kapagka nawalan tayo ng trabaho, nawalan tayo ng pinagkakakitaan, na-ospital tayo, meron tayong, tragic death na ganyan, mga catastrophes, typhoon, flood, earthquake, kung mga ano pa na hindi natin inaasahan katulad ngayon, si Maring Corona o si Paring Corona, 'di ba? Ah, Hindi natin 'yan ine-expect, so dapat meron tayong, emergency fund na pinanghahawakan. Sabi, dapat daw meron tayong 3 to 6 month equivalent ng total expenses natin. Meron tayong hawak na katulad niyan sa panahon ngayon dapat merong magtutustos sa pangangailangan natin na emergency fund. So, dahil ngayon ewan siguro sa'tin ngayon, dahil hindi pa tayo financially educated o hindi pa tayo natututo na kung paano magkaroon ng tamang investment o tamang pagse-save, malamang may challenge sa'tin ngayon 'yan, 'di ba? Siguro masasabi natin lahat na ng klase ng mga salita nabibitawan na natin. So, dapat yun yung sinasabi na kailangan maging handa tayo. Ayan, dapat daw ang credit card ay hindi emergency fund. Dapat ito 'wag nating gawing pang-emergency fund. Siyempre yun yung mali, 'di ba? Chapter 6, saving the right way. Ayan, sabi nga ni Warren Buffett, "Do not save what is left after spending what is left after savings." Yan. So, sa IMG, tinuturo din yan. Ipon muna bago gastos. Problem, most people want to save but don't know how most people know how to spend. Di ba? Ayan. Sabi nga nila, kapag meron tayong hawak na pera, pagdating ng sahod natin, o kaya naka-loan tayo, natanggap natin yung loan, ang nangyayari, Ah, pagka may nakita tayo ng mga sale, ayan, mga gusto nating bilhin, gastos agad. So, ang nangyayari sa'tin, wala na, 'di ba? Zero na. So, yung kunyari nag-loan tayo sa government, 20,000, naubos na natin, hindi na tayo nakapag-save, 'di ba? So, minsan ang nangyayari, ni-loan natin, hindi man natin shinap, hindi naman natin binili na kung ano-ano, pero pinambayad natin, wala rin tayo na-save, gano'n din, di ba? So, yan, nangyayari, nababaon tayo sa utang. Ito yung formula na sinasabi. Meron daw, dito merong si IMG tinuturo na yung tawag formula. Kapag meron kang income, dapat pumapasok diyan yung income mo 100%, minus mo yung tithes, 10%, plus yung savings mo na 20%, i-minus mo, yung sosobra nun, yung 70%, yun yung pang-bili mo, pang-gastos mo, mga pang-grocery mo, ganyan, pang-bayad mo ng mga bill, yan. Yun yung gagawin mo para maging abundance yung formula nung ituturo sa atin, di ba? Sabi nga ni Bo Sanchez, sa book niya, Eight Secret of the Truly Rich, and the Abundance Formula, 10-20-70. Yan. Classify your needs and wants. Yan. Purpose o forma. Ayan. Dito, meron niya tayong iPhone, pero wala namang
load, nagiging porma lang siya, di ba? So, magkano ang iPhone, di ba? Kung bibili ka ng mga siguro 40,000, 30,000, eh, kung in-invest mo na yan, di sana, tumubo pa yung pera mo. Ayan, katulad niyan, yung gold. Sabi nila, yung gold kapagka bumaba na yung value niyan, di wala na din. So, hindi mo rin siya mapapakinabangan. Ayan, bag, Louis Vuitton, nakasampay nga sa shoulder mo, wala naman laman, o kaya ang laman niyan, magkano lang. So, hindi naman kailangan, di ba? Dapat ma-identify natin kung yan bang mga needs na yan, talagang kailangan natin. Okay lang kung yung iPhone, kung gaya sa IMD, ginagawa mo siyang pang, pang vlog, ganyan. O, napagkakakitaan mo, pwede yan. Yung sinasabi na purpose, yung purpose ka kung bakit mo siya binili. Pero kung gagawin mo lang siyang forma, hindi mo yan mapapakinabangan ng tama. Eh pag pa yan, na-snatch pa, lalo na, di ba? So, ngal-ngal. Ngal-ngal yung may-ari. Save instead of sale. Yan, karamihan. Diyan tayo talaga mulat eh. Diba? Kahit na anong nangyayari, masyado tayong attached sa mga sale. Yan. Lalo na yung mga hangout, yan, mga kain-kain. Minsan tayo mga Pilipino, tama nga naman yan eh. Di ba na ibigay din naman natin yung para sa sarili natin. Pero siyempre, minsan, mapapaisip ka rin na tama nga naman, binili mo nga yung para sa sarili mo, pero pagdating naman din sa dulo, wala rin naman, di ba? Zero din. So, iwas luho para iwas luha. Back to basics. Reduce, reuse, recycle, zero waste. Yan. Eliminate yung water leaks para makamenos ang bill mo. Yan, yung mga hindi mo ginagamit sa bahay na bukas ang ilaw. So, kung pwede mong bawasan, patayin. Mas maganda, patayin na lang. Ayan, yung mga bote dyaryo, yung ipon mo, basta matapon, pwede mo rin mapagkakitaan yan. Yeah. Buy only what's needed. Yan. Kung ano yung kailangan mo, yun lang ang bilhin mo. Huwag yung hindi mo kailangan, darating yung time, may expired. Sayang lang. Yan. Iwas, aksaya. Yan. Kahit the little expenses. Yan. Yung mga gusto nyo kainin, kung pwede nyo naman sigurong gawin yan. Kung sa loob ng isang linggo, isang beses, pero huwag naman sa loob ng isang linggo, may 3 beses, 4 na beses. Diba? Siyempre, magtipid-tipid din, di ba? Yan. Remember, your 33 pesos per day can go a long way. Yan. Pwede ka mag-save ng 33 pesos per day. Di ba? Hindi mo mamalayan na meron ka na palang nagiging investment. Sabi nga ni Benjamin Franklin, small leak can sink a great ship. Di ba? Ang buo, sisimula sa barya. Babari-bari lang, pero hindi mo mapapansin, malaki na pala yung interest niyan. Understand where your money goes. Know your big leaks and liabilities. Yan. Assets are anything to buy or have that puts money in your pocket. Sabi nga ni Robert Kiyosaki. Ulit yan, kung bibili ka ng gold, kung mabababa din yung bali niyan, hindi mo rin siya makapakinabangan ng ayos. Mga gadget, kung hindi mo naman kailangan, huwag nang bilhin, di ba? Bahay, kung mag-housing loan ka, hindi mo naman hawak kung ano yung mga meron sa mga susunod na mangyayari o panahon. Kahit naman ayaw natin mag-isip ng gano'n, pero dumarating talaga tayo sa ganung punto eh, di ba? So kailangan maging wise. Hindi tayo basta-basta sabak lang sabak. Dapat hindi yung porkit anong meron sa atin ngayon na akala natin okay, eh, pagdating natin sa dulo, eh okay pa din, di ba? Kahit nagbabago. Parang katulad yung sa atin meron ngayon, si Corona, di ba? Hindi naman natin yung na-expect yan eh. Pero ano nangyayari, di ba? Parang yung nature, si Taal, ano nangyayari sa kanya, di ba? Bagay na, na unexpected.
kotse. Kung yung kotse kukunin mo, hulugan, siyempre kung darating sa punto na masasakripisyo mo yung magiging budget mo, darating din sa punto na hatakin din siya, di ba? So, dapat meron kang gagawin sa kanya. Kung gagawin mo siyang pang-Grab, masaka yan. Kung gagawin mo siyang fan-transport file, pwede naman, di ba? Pero kung gagawin mo na siyang pang-porma, ano mangyayari sa atin dyan? Talagang kakainin niya ng sistema. Kung kukuha ka ng kondo o bahay, dapat yung bahay na kukuhanin mo, pinapaupahan mo para kung hindi mo man titirahin yan, dapat may taong nagre-rent. Di ba? Para at least kahit paano may passive income sa'yo. Mag-invest sa asset. Katulad dito, how much you can save. Yan. Sa araw-araw, yun yung loto. Kung tumataya ka araw-araw, 2 beses, magkano yan? 24. So, multiply mo yung monthly, meron yan naman nagiging cost mo, 1.40. Sa loob ng isang taon, 7,000. Kung in-invest mo yan, di sana tumubo na yan. No? Lalo na yung mga mahilig magpa-ayos ng buhok, kung yan ang cost ng pampaayos mo ng buhok mo, sa loob ng isang buwan, isang beses mo walang ginagawa, sa loob ng isang taon, 24,000 din yan, di ba? So, pagdating naman din ng ano yan, babalik din naman sa totoong ayos niyan. Yan, compounding interest, rule of 72. Saving is good but not enough. We need to know and harness the powerful of compounding interest. Save the right way. Yan. Dito, gaya yan, ulitin ko nga uli, dapat meron kang health term, income protection, managed debt, emergency, and investment. So, ayan. Sabi nga sa rule of 72, si Einstein, understand how money works. 72, divide mo sa annual interest rate, yan yung magdo-double yung pera mo. Halimbawa, yan, sa rule of 72, nag-open ka sa bangko ng 10,000. Ang bangko, nagbibigay siya ng 1% interest, di ba? So, makikita mo, magdodoble lang ang pera mo sa age mo ng 72. So, ikaw ba naisip mo na sa salitang oo nga, no? Bakit doon pa ako mag-i-invest? Kung yan lang pala ang interest niyan, pero pag aabot pa kaya ako ng 72, siyempre hindi na, di ba? 72 divide 1, 72 years din yan. Ganyan. Yan yung rule of 72 na hindi natin nalalaman. So, dapat, gaya na sabi ko sa inyo, join kayo ka IMG, marami kayong matututunan na may i-apply nyo rin sa buhay nyo. Yan. Ayan. Ito yan, how much will 100 per day be a different rates of return? Yun yung formula. Kung sa ilalim ng unan mo ilalagay yan, mag-iipon ka ng 100 pesos sa loob ng 10 taon, 360,000. Paano pag nagpalit yung ano ng pera, di sayang inipon mo, di ba? Wala na. Pwede pa mapagka-interesan yan, luwas-luwasan yan kahit 100, di ba? Malaki din yung 100. Pagdating ng 20 years, yung magiging pera mo, 720. Kung sa bangko yan, yung pinaliwanag ko kanina, kung 0.1 lang yan, sa loob ng 10 taon, yun yung amount niya, sa loob ng 20 years, yun lang yung kikitain mo. Meron palang right investment, di ba? Na hindi natin nalalaman. Yun yung hindi natin nakikita kasi yan yung sinasabi na kulang pa tayo sa kaalaman. Ang alam lang natin, mag-invest na mag-invest, pero hindi natin nasusundan yung tamang vehicle. Diba? Meron palang 12% na
na rate of return na hindi natin nalalaman. So, kung yung pera mo, yung 100 pesos per day, sa loob ng 10 taon, yan ang kikitain yan, na tinubo ng 12%, pag natin ng 20 years, dumoble pa siya, di ba? So, yun yung pagkakaiba. So, ayan, pagdating ng 20 years, 30 years, 40 years, yun yung magiging pera mo. So, dapat, maging wise, saka dapat panalo yung pera natin, hindi dapat napupunta sa kawalan. And, example ko uli, di ba? Yung 72, sa loob ng, sabi nga kanina dito ni Einstein, yung 72 divide mo sa annual interest, yan yung magiging tubo ng pera mo. Ayan. Yung money, yung pera mo, magdodoble siya sa loob ng 18 years. Kung 4% lang yan, so 72 divide mo sa 4, sa loob ng 18 years, yan ang kikitain ng pera mo. Kung ang age mo ngayon ay 29, 100,000. Kung ang age mo ay 47, kikitain ng pera mo, 200,000. Kung 65, 400. Diba? Kung sa isang banda naman, meron nagbibigay ng 8%, ng sinabi ko kanina, kung 29 years old ka, in-invest mo yan ng 29 years age mo, 100,000, pagdating mo ng 9 years, yan yung magiging pera mo. Pagdating mo ng 65 years old, 1 million, di ba? Meron pang isang klase, di ba? Meron pa palang isang klase ng vehicle. Nagbibigay ng 12%. So, ayun yung mga bracket, di ba? Makikita natin kung kailan dumodoble yung pera natin. So, makikita niyo yung difference niyan, yung 65, tsaka yung 4%, tsaka 8%, halos apat na beses na, yun lang yung pinaka kinita niya. Halos lang siya, magkalapit lang. Pero, yung 12%, mainit talaga, no? Yan talaga pag nasa dagat ka eh. Pero sa tingin ko dito eh, mag-video. Ayan. Pagdating mo ng 10%, diba, halos 16 times na dinoble ng pera mo. So, saan ka pa, di ba? At maghahanap ka pa ng 4%, 8%, meron lang pa ng 12%. Diba? It's not enough to save money. We need to grow it. Tama naman, di ba? Hindi ka save ng save. Dapat meron niyang tinutubo na mas maganda. Where do you go money to invest, di ba? Ayan, kung magsusoft drinks ka, 25 pesos per can, kung nakakadalawa ka, sa loob ng isang buwan, 1.5 yan. So, yan yung mga kailangan mo mga ilimit para hindi ka nawawala. Na simple lang, maliliit na bagay lang, pero malaki naman yung impact niya. Bisyo investment, di ba? Kung sa cigarette niya, beer, meron kang 80 pesos per pack. So, bilawin mo, 4.8 million yung pwede mong kitain dyan, di ba? Pero, ano nang nangyayari? 4.8 million, mauuwi lang sa kawalan o mamamatay lang, di ba? Sayang lang. Enjoy now or suffer later. Di ba? Alin ng ka ngayon ng konting tiis, kasi pagdating mo dun sa tamang edad mo, hindi ka naman ang manginginabang, di ba? So, ayan, yung mga mahilig sa gadget, zero value, pero akala nila, okay yan, investment yan, pero hindi investment. Siyempre, kung ano yung
dapat masasabi mo siyang investment kung mayroong pumapasok sa pocket mo. Pero pagka nilalabas mo lang din yan, hindi masasabing investment yan, di ba? Hindi masasabing asset yan. So, ayan, invest at 12%. When now, 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, pwede mong kitain sa investment. Entertainment ay investment, di ba? Manonood ka ng enjoy mo yung sarili mo, manonood ka ng concert, manonood ka ng movie. So, yun yung mga pwede mong ma-save, 3.2 million, di ba? Sa loob ng 20. Kung sa loob ng 20 years, ganyan ka lang ganyan lagi, kung invest mo yun sa 10%, pwede mo kataan yung 3.2. Yan, chapter 7. Growing wealth through the stock market invest. So, yung mga nakikita nyo na to, yung sila Jollibee, URC, Philippine Airlines, Smart, ABS-CBN, PLDT, GMA, Robinson, Aboitiz, San Miguel, SM. So, kapag ito yung mga right vehicle na maganda na dapat napag-invest na natin. Sila yung mga tinatawag na blue chips company. So, kung mahal mo yung future mo, yan ka mag-invest sa mga company na yan. Siyempre, kung ang tanong nyo kung paano, join tayo sa MG. Ganun lang kasimple yan. Save and invest with a purpose. Dapat, pag nag-i-invest ka, may purpose ka. Hindi pwedeng nag-i-invest ka lang, pero pagdating niya, pupulat mo rin, wala rin yun, di ba? Hindi mo yun masasabi na right investment kasi init, no? Ganun talaga. Hindi mo masasabing ano yan, hindi mo masasabing tamang pag-i-invest kasi winidraw mo din siya. Yun yung ano, kasi binabakasyon mo, hindi wala din. Wala rin mangyayari dun sa sinave mo, pinunta mo lang din siya sa kawalan kasi pinun-out mo ulit. Ayan. Sa right investment, dapat may investment goal ka para meron ka ding investment vehicle, di ba? Kung ang goal mo, may emergency fund ka dapat, so ang vehicle mo dapat liquid kung mawi-withdraw mo din. Deposit mo siya sa bangko o money market. Pag deposit mo lang siya, ito yung sinasabi sa emergency fund. Kapag kailangan mo, withdrawin mo agad. Home repair, education, retirement, protection, yan. Yan. Short term, education, medium, retirement, long term, protection, long term. Yan yung mga vehicle niya. Bonds, time deposits, education, balance fund, retirement, equity fund, stock, protection, insurance, HMO. Yan. Yan yung mga dapat na nakikita nyo kung nasa tamang vehicle ba kayo. Tamang sasakyan sa gusto mong patunguhan. Growing wealth through stock investment. Ayan. Ayan yung kanina, sinabi ko din yan, sinare ko na sa inyo. Investing in the stocks, in the stock market. Stock are instrument of ownership. Stocks are higher risk. Siyempre, pagka wala ka talagang alam, maiisip mo na, naku, baka mamaya, dahil wala naman ako alam dun sa stocks, pwede akong malugi, di ba? Siyempre, MG, tuturuan ka yan, hindi ganyan basta-basta pamabayaan. Kung magkakaroon ka ng vehicle, na tamang vehicle, si IMG yung mag-guide sa'yo. Tapos, siyempre, yung paglalagay nyo ng mga invest nyo, yan, pero mga partnership yan, siyempre. Bonds are instrument of indebtedness. Bonds are lower risk, stocks are higher risk. So, diyan, sa investment, tuturuan ka nila. Meron kasi dalawang klase ng investment, direct tsaka indirect. Ayan. So, tayo sa indirect tayo dyan. Tuturuan tayo dyan ni IMD para hindi tayo naliligaw sa sasakyan na dinadaanan natin. Ayan. Alam mo ba na may dalawang paraan kung paano ka makapag-invest sa stock market? Kaya sinabi ko kanina, yung merong direct tsaka indirect.
So, si IMD naka-guide sa atin. Yan, investing mutual funds. Kung ikaw ay investor, dapat meron kang fund manager, tapos yung securities niyan, dapat hindi ka din, alam mo na hindi ka palugi, tapos maganda yung return. Ayan. Sabi dito, professional money. Kapag ikaw nag-invest ka, dapat very liquid, very diversified. Siyempre, ang perang in-invest mo, hindi lang dapat sa iisa. Para hindi ka na-scam. Kasi yan, marami sa atin natatakot di ba? Natatakot tayo mag-invest kasi baka mamaya scam yan. Bago mo sabihin scam, umutin ka muna. Kasi kung sa iba ka nga mag-i-invest, hindi ka naman makakakuha ng mag-i-invest ka. 1,000, saan ka makakita ng 1,000 na nag-invest ka, di ba? Dito 1,000, pwede ka na mag-invest. So, no minimum investment requirement, pag 50,000 yata, hindi ka pa pwede mag-invest yan. Siyempre ito, kung mag-i-invest ka ng 50,000, kakaltasan pa yan, di ba? Dito, pag in-invest mo yung 10,000 mo, 50,000 mo, walang kaltas yan. Maniwala kayo, proven yan. Very transparent and strong track record. Siyempre, dahil magiging investor ka, bibigyan ka ng report niyan. Sisanda ka lagi sa email niyan. Diyan mo makikita kung ano nangyayari sa pera mo. Siyempre, zero stock yan. Professional, managed, very liquid, diversified, and low minimum investment requirement, very transparent, strong, track record, safe and secured, gains are tax exempt. Indirect investing sa stock market para sa mga baguhan. Pag baguhan ka, huwag kang basta sasabak sa gera para hindi ka na-scam. Ito yung mga mga amount ng pera na pwede mong i-save, di ba? Na pang mga tagana. Merong 20 pesos, 600 per month, 1,000, sa loob ng 1,030, sa loob ng isang buwan, meron kang 30,000, 30 years, 103,000. Yan. Kung dadalhin mo lang yan sa mga investment, di ba? Ay sa mga pag-iipon mo lang na wala namang nangyayari. Ayan. Ito yung mga investment company. Rampbell, Solido Fund, Pinam Asset Management, Fidelity, Atram, Sun Life Management. Sila yung mga investment company. Si Maitri, dito yung direct. Kapag bihasa ka na, pwede kang mag-direct yan. There are about 43 mutual funds and 33 mutual fund companies in the Philippines. There are more than 200 direct stock brokerage in the PSE. And Chapter 8, Understanding Retirement. And sa estate planning, you make money, they tax you. Siyempre, pagdating mo ng retirement age mo, andyan na yung meron ka ng tax di ba? Kakaltasan ka na, you spend money, they tax you. Magastos ka, tinataksan ka pa rin, di ba? Sa mga makikita mo sa resibo, maliit na halaga, pero may tax, di ba? You die, they still tax you. Tama nga naman, di ba? Pag namatay tayo, kahit na namatay na tayo, may tax pa rin tayo. So, most think that estate planning is for rich people, live in the mansion. But in fact, everyone has an estate. Your estate is everything you own minus your debt. Diba? Yun yung akala natin na yung state tax is para sa mga mayayaman lang. Kahit tayo, mga ganito, ordinaryong tao, pwede rin tayong makaligtas sa state tax, di ba? Siyempre, ang tanong doon kung paano, siyempre, join, di ba? Ganun lang naman yun Aral tayo, marami kayong makakatunan. And we need to plan. A wise man gives inheritance to his children. Proverbs 13:22. And
Ang IMG ay 18 years na. So, mag-aaroon siya ng convention sa June 20 and 21. So, ayan, tapos na pala tayo. So, ito yung si IMG. IMG is 18 years na sa Philippines. So, ano pa yung duda, takot na naiisip nyo? How IMG help us? Get educated on all aspects of personal insurance and receive training and support to manage your money. Kapag nag-join ka kay IMG, yun yung mga benefit mo bilang isang member. Siyempre, para nag-aaral tayo sa school, kapag nag-enroll tayo sa isang eskwelahan, kailangan nating pasukan yung mga subject para pumasa tayo. Kaya IMG, dahil member ka at gusto mong mas ma-educate pa at matuto, kailangan mong attend yung mga free seminar nila. So, diyan, wala ka namang babayaran, di ba? Yan, kung mga ngarap na naman tayo, lakanan natin. Huwag yung ulit lang. From IMG member, student to IMG financial educator. Tama naman yan. Mag-aaral ka sa una, pag matuto ka, magiging isa lang, ikaw naman yung mag-i-educate. Ibibigay mo naman, return mo naman din sa mga nangangailangan. Yan, yung mga benefit nila, travel the world, attend international convention, yan, na susunod na maka-attend din ako sa international convention. So, ayan. Earn income sharing, how in this fast-growing industry, provide business opportunity to achieve your financial goals faster. Be financial industry yan. Kailangan mag-share tayo sa mga tao, kaibigan natin na gusto pang matuto. Wag natin ipagdamot yung mga natutunan natin. Kasi hindi naman natin yan ikakaunlan. Yan, ito yung mga community ng investor. Success is not a destination, it's a journey. Yan, hanapin nyo kung nasan ako dyan. Hanapin nyo. How IMG can help you save and build your future. Yan. Pag nag-IMG ka, ganyan yung ma-receive mo. May kakaroon ka ng card na may isa rin yan sa mga benefits mo. I-share ko sa inyo yung mga benefits sa IMG. Kapag nag-member ka na, pwede kang maka-attend ng free financial seminar, financial workshop, exclusive financial books, financial ignorance can make you poor. Diba? Tutulungan tayo ni IMG na matuto tayo. Init, no? Nakakatanim ako, sobrang na ako naiinitan. Hindi, joke lang. Kapayang naman ako eh. And number 2, exclusive benefit. Number 2, free financial check-up. Yan, siyempre kaya IMG, meron din tayong check-up na gagawin. Ano ba yung status ng kaperahan natin, na pinanghahawakan natin pera, di ba? Para mailagay natin siya sa tamang piggy bank. Yan. Exclusive number 3, AFP. Yan. Kung hindi ka member ni IMG, babayaran mo ito ng 5,000. Pero dahil member ka ni IMG, 1,500 lang ang pwede mo i-bayad sa kanya. AFP is a Associate Financial Planner Certification. Yeah. Tuturuan ka yan. Kung sa ibang bansa ka naman, pag member ka, 2,500. Pero kapag hindi ka member, 16,000, di ba? So, ang laki ng mga different. So, si IMG, may halin tulad mo siya sa isang payong na marami siyang sanga. So, si IMG, lahat ng mga nasa ibaba niya, nasa ilalim niya, yun yung mga pwede mong ma-avail na makaka-discount ka. So, kung hahanap ka pa ng mga discount na paisa-isa lang, bakit hindi pa si IMG ang piliin mo, di ba? So, dapat, sasabi ko, maging wise. Dapat, hindi pwedeng kung ano yung nakikita mo na ipinapakita sa ng kaibigan mo, kakilala mo is
larga ka ng larga kasi darating sa punto mapapahamak ka. Ayan. Manila Bumpers, pagka member ka, pagka associate, yan, may covered ka ng 100,000. Pagka SMD, EMD, 200,000. Kapag CEO ka na, 300,000. So, ano pang hahanapin mo, di ba? Diyan pa lang sa mga insurance na yan, kahit paano, masasabi mo na blessed ka na. Fidelity, number 5. Ang Fidelity ay, ang kamukha nito, yung St. Peter. Kung sino man yun lang sa St. Peter sa inyo, hindi ko sinisiraan St. Peter. Minumulot ko lang yung kaisipan nyo dun sa tamang vehicle. Kung nagbe-vehicle kayo na ordinary at gusto mong maging komportable ka, mag-aircon ka. Parang ganun lang naman yan. Si Fidelity, magdadagdag ka lang ng 500 sa membership mo. So, covered ka na lifetime, yearly. Ibig sabihin, kung lifetime mo yan i-renew, di lifetime kang covered, di ba? Pero, yun nga, sabi ko nga sa inyo, kung ano man yung meron kayong plan na meron kayo ngayon, pag-isipan nyo, i-check nyo. I-check nyo yung, magkano ba yung makukuha nyo. Dito, one-time payment lang, 500, pero pag nawala yung holder, 50,000 yung makukuha niya nung beneficiary. Pero doon sa meron kayo ngayon, alamin nyo kung magkano yung makukuha ng beneficiary. So, ayan. Yung mga difference, di ba? Kung kayo nagsasalamin, kapag member kayo ng IMG, libre kayo ng 2 frame sa loob ng 1 taon. So, babayaran nyo lang dyan, lens lang. May discount pa rin, di ba? Tapos meron pa kayong Kaiser, unlimited consultation. Kung member ka ng IMG, maka-avail mo yan, yung consultation na yan. Kung meron kang, kung wala kang health card, maka-avail mo yan, anlilinis ng ngipin, di ba? So, kapag IMG member ka na, maganda, i-avail nyo rin yung healthcare product. Ito yung sinasabing 3-in-1. Long term, short term, senior care. Pero ang Kaiser, siyempre, 3-in-1, may investment ka na, meron ka ng protection, meron ka pang savings. So, ayan. MOS 18, yan. Sinasabi ko kanina, kapag member ka, automatic, covered ka na lang 100,000. Hindi, sorry. Yung MOS 18, ito yung kaninang pinakita ko sa inyo kanina na merong age bracket na pwede mong magkano ang gusto mong makuha sa loob ng 18 years na na insured ka sa loob ng 18 years, kung 25, kung 250,000, 1 million, 2.5, o 5 million. Ito yun. So, di ba? Sa number 9 pa lang na benefits, ako, masasabi ko na napakaganda na. Hindi lang sa salita na maganda. Pagka nag-join ka, nag-member ka, hindi talo yung pera mo. Number 10, pre-investment. Ayan. Ito yung kapag nag-join ka kay IMG, automatic, yung 1,000 mo, papasok siya sa mutual fund. So, automatic yun. Doon malalagay yon sa tamang vehicle. So, nasa sa'yo yun. Kung gusto mong dagdagan o taasan, walang problema. Tapos, number 13, access siya sa ozone therapy. Kung gusto mong magpabata, pwede ka dyan, makaka-discount ka. Number 14, R&D Dominate Tool, so digital marketing group. Number 15, save money or non-life insurance. So dito, kung kayo ay isang ahente, dito pa ka na rin agent. Kasi kung dito pala makakatipid ka, mas maganda kung makakatipid ka dito. Kasi makaka-discount ka, di ba?
Hindi katulad nung kunyari, hindi ka member ng IMG, kumuha ka ng car insurance, ang makakakuha ng discount doon yung agent. Imbis na sa'yo mapunta, mag-join ka na kay IMG. So, gano'n lang siya kasimple. Member discount from real estate company, ganyan. Kung sino yung gustong kumuha ng bahay o ikaw kung gusto mo kumuha ng bahay, at least direct ka, di ba? Hindi ka na kailangan gumamit ng agent. Yan, Heaven of Infinity, makaka-discount ka sa Memorial Labs. 18, ito yung mga discount offer ng mga courses. Tuturuan nila tayo, i-educate nila tayo dyan. And number 22, Everest Memorial Service. Ito, kagandahan din nito, kapag dahil member ka, pwede mo din itong ipagamit sa mga beneficiary mo, kunyari, relatives mo, ganyan. Maka-discount, maka-avail mo yung discount. So, yan, exclusive benefit, yung asset preservation, kung kayo na meron kayong mga ari-arian na mga na hindi nyo pa nahati sa mga anak nyo o sa mga pamamanahan nyo, mas maganda mailagay nyo siya dito para kapag nawala na yung tagapagmana, at least hindi sila mahihirapan kasi kapag hindi niya nailagay sa isang parang sinasabi natin corporation, ang bawat isa dyan mauuwi lang sa tax. So, yan yung kagandahan ng asset preservation. Ayan, kapag nag-loan ka, kunyari po, kumuha ka ng sasakyan, gagawin mong bankrupt, ma-avail mo yung mga benefits. Si IMG, nagbibigay din siya ng libreng sasakyan doon sa mga talagang nagre-return kay IMG ng sobra-sobrang income. Yan. Mga rewards niya, be a financial industry, own business, become financial educator, own your time, online system, and ginagawa natin ngayon, nag-educate tayo sa mga tao na gustong matuto, help families, di ba? Become debt-free, and travel the world, and world-class recognition, and yung HMO, coverage, MDs, executives. Yan. Ito ang aking dashboard. Nung nag-member ako kay IMG, ito yung dashboard ko. Yan. Nakikita niyo naman yan. Pangalan ko yan. Nag-join ako kami mag-asawa kay IMG 2019, September. So, kung masishare ko lang sa inyo, tanggalin niyo yung duda. Kasi nakilala namin si IMG 2016. Malamang, sa mga nakikinig ngayon, kaparehas nyo lang din ako na nagdududa kayo na baka may scam yan. Unahan ko na kayo. Ang mga paniniwalaan nyo na hindi nag-success sa IMG, kapag sila yung pinaniwalaan nyo, parang nyo rin nilaglag yung sarili nyo sa bangin. Dapat, mag-attend kayo ng seminar, aralin yung system, para masabi nyo na kung sino yung nagsasabi ng totoo. Ako, ma-share ko nga sa inyo, nag-join kami, nagkaroon kami ng duda, hindi kami nag-execute agad. Tapos, noong 2019, merong kailangan na meron kay IMG. So, anong nangyari? Muting-uli kami ng presentation. Nung nakita namin siya, saka lang kami nag-execute. So, kung iisipin mo, sayang yung oras, di ba? Tsaka taon na nawala. Imbis na nakapagsimula ka na, ganun talaga eh. Ngayon, na mga nanonood, nakikinig, parehas na lang din ako nung una, di ba? Kaya, tanggalin niyo yung duda. Ayan yung dashboard ko, ayan yung sulibo ko, ayan yung share ko, siyempre, tinakpan ko, siyempre para sikreto na makita nyo rin. Pero,
nag-i-invest na rin ako diyan. Fidelity, ayan, meron din akong Fidelity, Everest, merong Manila Bankers, ayan, covered ako ng Manila Bankers, 100,000, insurance, Vision Care, health, Medicard, healthcare, Dominate, tsaka Kaiser, di ba? So, ayan, yan si Soldibo. Yan yung mga top 10 holding. Si Soldibo, siya yung pinaka-fund manager natin. Siya yung pinaka-driver natin. Kumbaga, sa sasakyan, sasakay na lang tayo, matutulog, gigising, pero tumutubo at kumikita yung pera natin. Ganyan yung Soldibo. Ito yung mga top 10 holdings niya. So, nakakatawa dyan, ayan, BDO, Ayala, Bloomberry, Eagle Cement, SM Prime Holding, Megawide, Jollibee, EEI, GT, Security Bank. So, yun pa rin top 10. Pero, siyempre, meron pa yung mga nasa ilalim yan. So, yan yung sinasabi na diversified. Hindi lang siya ini-invest sa isa. Kunyari, kay BDO, hindi lang siya kay BDO. Si Soldibo Fund, para mas maintindihan nyo, para siyang isang maraming basket, di ba? Pag bumili ka ng itlog at nawala yan sa kamay mo, bagsak, ibig sabihin, yung in-invest mo, binili mo ng itlog, hindi mo na napakinabangan kasi basag lahat. Pero ang gagawin ni Soldibo Fund, i-diversify niya yan sa mga bawat blue chips company. Para kunyari, yung isang pinaglagyan niya, hindi nag-grow, ang mangyayari sa kanya, meron ka pang siyam, hindi ka patalo, di ba? Ganun yung Soldibo Fund. Ganun siya tumatakbo. Siya yung nasa tamang vehicle. Ayan, i-share ko din sa inyo. Ayan yung IMG ID ko. Kaiser Health Card ko. Vision Care, at saka Manila Bankers. Siyempre, kapag nag-join ka, hindi ka lang talo. Wala kang tapon sa i-invest mo. Kung magkano yung i-invest, siyempre kung wish ko na maging interesado kayo lahat para sama-sama tayo na maging financially educated, di ba? Para mas matuto tayong lahat ng tama. It's time for you to take action, di ba? You will always have an excuses not to save or invest. No matter what your excuse, one thing is sure, you will get older next year. Tama nga naman, di ba? Kung napanood mo ang video na to ngayon, kung hindi ka mag-execute, sabihin na natin, nag-execute ka mga nakalipas na 5 taon, doon mo masasabi na dapat nakinig ka na, dapat nag-invest ka na, nag-start ka na, nag-take action ka. So, yun yung sinasabi natin. Gaya ng sinyal ko sa inyo kanina, kaparehas ko lang din kami, 2016, nakilala namin si IMG, nag-join kami na 2019. So, 3 years na yung nawala. Diba? 3 years. So, sayang. Kaya dapat maging wise kayo. Alisin yung duda. Alisin niyo yung salitang bahala si Batman. Lagi niyong iisipin si Batman, hindi kayo tatalunin yan. Hindi naman kayo kaya yan eh. Diba? Gasino lang ba yung paniki? Diba? Ganun lang naman yan eh. Your child will grow and enter college. Yung sinasabi yan. Dapat mahalin mo yung sarili mo, mahalin mo yung pamilya mo, maging wise ka. You will eventually retire and stop making active income. Darating yung time na pagdating natin ng 60 years old, tatanda rin tayo, kailangan din natin magpahinga. Thus be prepared to the 2 if of life. Remember the solution. Long-term care, insurance, saka investment. Ito yung sinasabi na 3-in-1. So, panalo na kayo dyan. Wala na kayong talent. Take action, be financially educated,
and act on your financial needs. Make it right choices. Yan. Join INMG. Hindi kayo mapapahiya dyan. Do something that your future self will thank you for. Yan. Become your own money manager. Ulitin ko ulit. Healthcare protection, life insurance, pay off debt, emergency fund, investment. Healthcare protection, Kaiser. Life insurance, MB Life, mas 18, pay off debt, IMG business and environment. Siyempre, pag katulad ko, gusto kong makawala sa pagkakautang, doon tayo sa community ng IMG na maraming may tutulong sa atin. Emergency fund, yan, dapat yung mga pera natin diversified. Dapat nandiyan siya sa mga investment company na yan. Dapat nandiyan din siya sa Most 18, di ba? So, ano ba yung kulang, di ba? Sobrang-sobra na to. Sobrang blessing na nga to para sa sarili natin. Kaya sa international, di ba? Most 18 ulit. 18 PDF. Ganun. Ganun siya kasimple. Increase cash flow. So, kailangan natin magtipid. Ano yung kailangan nating bawasan na hindi naman kailangan na gastusin, ibang gastos, pambili. So, konting tiis lang. 7 years mga lang pag-iipunan yan. Ikaw naman ang manginginabang, di ba? IMG, business environment. And build your financial foundation faster. And thank you. Let's stay connected. Ito yung email ko. Pag meron kayong katanungan, email nyo lang ako. Ito rin yung aking IMG Corp, 24297 PH. Kapag meron kayong gustong tanong, message lang ako sa number na to, Smart o kaya Globe. So, gaya nga lang sabi ko sa inyo, kahit na mainit, nasa dagat tayo, tuloy pa rin ang business. Kahit na merong corona. Bye-bye!